Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, usapang politika ng bansa na naman tayo, no? So ang bidyong to is mula kay Boss Balita TV. So meron itong pamagat na nahuli ng prosecutor. Grabe, Escudero nagulat, tanggal na pareho, nayanig ang Senado kakapasok lang. So yan yung panonorin natin ngayon para bibigyan natin to ng reaction. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, nahuli ng prosecutor, grabe, Escudero nagulat, tanggal na pareho, niyanig ang Senado kakapasok lang. So again, Boss Balita TV, Pilipinoysi, House of Representative, courtesy din sa kanila, and then yun, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe, start. Posible, ayaw kong pangunahan sa tigas ng ulo nila, ayaw Start zero. Lahat yon posible, ayaw kong pangunahan sa tigas ng ulo nila, ayaw ngang tumanggap ng pleading. Di na ako magugulat kung gawin man nila yon. Biruin mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap lang ng pleading, pagtanggap lang ng answer, pagtanggap lang ng appearance, pati yon papahirapan. So di na ako magugulat. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay niyang ginagawa nila sa panahong ito. Your comments po. Again, pinapaliwanag natin, wala naman tinanggihan. Hindi nga lang kasi nagpakilala ng maayos ang mensahero kung ano yung binibigay nila sa House na dokumento. Hindi naman sinabi kung entry of appearance to o para saan. Walang tinatanggihan, walang pinahihirapan. Ang gusto natin, isang trial na magawa forthwith. Kasi may nabanggit Ano yun, CS. galing yun sa kampo nila VP Sara, yung nagsabi nun. Grabe yun. Na about dun sa hiningan siya ng reaksyon sa mga statement nila retired SC Justice Antonio Carpio at iba pang mga tao na talagang tinututulan nila yung posibilidad na hindi matuloy yung trial. Pero ang sabi ni SP Cheese Escudero, gigil na gigil lang sila, hindi ko trabahong pawiin yun. Ano pong masasabi niyo? Yun naman na nakalagay sa saligang batas eh. Wala naman tayong pinaguhugutang pang personal o pang politika. Ang sinusunod lang natin, yung nakalagay sa saligang batas. So hindi naman po yun panggigigil, kumbaga alinsunod lang sa Constitution. Sumusunod lang po tayo sa alituntunin ng saligang batas. Kasi yung ginamit nga pong description ni SP ng presiding officer ng impeachment court ay gigil na gigil, matigas ang ulo, yan po yung description sa inyo sa usapin po ng impeachment proceedings. Pero yung defense team Biglang nag-ibang tono ni speeches ngayon Pati yung yung house medyo inaaning niya na. Iba din. Tapos, I mean, hindi nyo rin talaga masisisi yung taong bayan, pero kung bakit ganyan na lang yung tingin nila na may pagka Duterte or whatsoever. Kasi kita nyo naman yung mga galawan, di ba? Di ba? Tapos tatanggin niya pa yan. ni VP Sara, nagamit na bala yung ilang desisyon ng Senado. Sa tingin niyo po ba nakahanap ng kakampi si VP Sara sa Senado? Obviously. Nakakagulat na balita. Grabe, Senate President Francis Cheese Escudero, binira na ng mga prosecutor. Ginulat pwede din siyang ma-impeach, nayanig ang Senado. Ayon sa nakalap nating impormasyon, bumwelta ang mga congressman sa Senate matapos silang siraan ni Escudero. Dalawa daw dapat sila ni VP sarang i-impeach, tanggal na pareho. Grabe si Senate President Sino yung agree dun na hindi lang si VP, kundi yung iba din? Na parang, yung may kinalaman dito sa impeachment na to. Kasi ako talaga kung ako yung tatanungin, mas preferred ko din talaga na if ever mapatunayan na may kasalanan nga si VP Sara tapos ma-impeach siya, sana lahat ng mga senador or sino pa yung mga pilatong yan na, humad lang, diba, sa impeachment na yan, is managot din sila. Diba? Or parang may penalty or whatsoever. Kasi unfair naman pa rin na parang, diba, senador sila, so supposed to be, sila yung nagpapatupad talaga kung ano yung dapat, diba? Tapos, biglang lumilitaw sila na parang naging abogado na tuloy sila ni VP Sara. Diba? Imbis na sila yung judge sana. Imbis sila sana yung nasa panig ng taong bayan. Kasi iniluklok nga sila, di ba? People of the Philippines versus yung kurakot, di ba? Yung nang dekwat ng pera. Tapos biglang aabogaduhan mo. Ang unfair naman nun. Di ba? Kung parang wala lang silang pananagutan dun. Di ba? Na kesyo porkit kaibigan nila or whatsoever. Sana merong pananagutan sila doon. So if ever agree kayo doon, comment down below. Tapos sino yung mga gusto nyo rin mga mapanagot? Escudero, binira na ng mga prosecutor.
Ginulat pwede din siyang ma-impeach na yanig ang Senado. Tara panoorin natin. Ma'am, the presiding officer of the impeachment court was also asked in a press conference earlier today kung pwede po bang walang compliance ang House sa second requirement pero magsasubmit sila ng appearance ng PROSEC. Ang sagot po ni SP Cheese, lahat yon posible, ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw ngang tumanggap ng pleading. Di na ako magugulat kung gawin man nila yon. Biruin mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap lang ng pleading, pagtanggap lang ng answer, pagtanggap lang ng appearance, pati yon papahirapan. So, Grabe, di na ano, ako siya pa talaga yung may ganang gumamit ng word na sa tigas ng ulo nila. Ngayon ba, itong impeachment na to, sino nga ba talaga yung matigas ang ulo sa part na yan? Eh, alam naman natin na nung February pa lang, February pa lang, di ba, na sinasabi na nila na yung forthwith or whatsoever like that, hindi dapat, or sisiguraduhin muna. Diba? Eh, samantalang yung ibang senador, pati yung dating Senate President, sabi niya, pwede naman talaga. Diba? Naasikasuhin na yon nung Feb pa lang. Tapos, ngayon, biglang medyo baka ma-short tayo sa oras or whatsoever. So, ang tanong, sino nga ba talaga yung matigas ang ulo? Comment down below. magugulat. And then later on he said, pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay niyang ginagawa nila sa panahong ito. Your comments po. Well, hindi naman kami nagpapahirap. Kaklaruhin natin kung ano yung mga factual na pangyayari doon sa mga binanggit ni Senate President Jesus Cordero. On June 11, during the last session day of the 19th Congress, a motion was made to defer the acceptance of the remand of the articles of impeachment which was approved by the plenary. So, kaya hindi pa matanggap ng House because there was a motion approved sa plenary. Doon naman sa entry of appearance, again, pinapaliwanag natin, wala naman tinanggihan. Hindi nga lang kasi nagpakilala ng maayos ang mensahero kung ano yung binibigay nila sa House na dokumento. Hindi naman sinabi kung entry of appearance to o para saan. Walang tinatanggihan, walang pinahihirapan. Ang gusto natin, isang trial na magawa forthwith. Thank you po. So, parang ano pala yun, parang diskarte nila yun na hindi ipaalam kung ano yung nasa loob nun. Diba? Para if ever matanggap mo, wala na. Diba? Papatayin na yan yung oras. Marunong din. Eh kaso, nahihirapan silang utakan din yung House. Thank you, Tina. We will now move on to the next questions from Melalis Moras of TV4. Hi, good morning po. Ma'am, follow up lang din po dun sa tanong ni Ate Tina. Kasi may nabanggit din si SP Cheese Escudero na about dun sa hiningan siya ng reaksyon sa mga statement nila retired SC Justice Antonio Carpio at iba pang mga tao na talagang tinututulan nila yung posibilidad na hindi matuloy yung trial. Pero ang sabi ni SP Cheese Escudero, gigil na gigil lang sila, hindi ko trabahong pawiin yun. Ano pong masasabi nyo given that the House prosecution team is really pushing din na talagang matuloy yung trial at makapagpresenta po tayo ng ebidensya? Kasi dapat lang matuloy ang trial. Yun naman na nakalagay sa saligang batas eh. Wala naman tayong pinaghuhugutang pang personal o pang politika. Ang sinusunod lang natin, yung nakalagay sa saligang batas, which is to proceed with the impeachment proceedings forthwith. So hindi naman po yun panggigigil, kumbaga alinsunod lang sa Constitution. Sumusunod lang po tayo sa alituntunin ng saligang batas. Tama naman. So on my part na lang Kung po. Kasi magkakaisa lang talaga lahat di ba? Bakit ba kasi yung saligang batas natin, kada politiko, kada panig, may kanya-kanyang pag-intindi sa part na yan? Diba? Gaya ng forthwith na yan. Diba? Yung kay Jesus Cordero, hindi naman daw kailangan na simulan agad. Yung kay Senate President, dating Senate President Soto naman, pwede naman daw simulan. Diba? Kina Pimentel, pwede naman daw simulan. So, bakit magkakaiba sila ng pagkaka-interpret sa saligang batas na yan? Diba dapat supposed to be yung saligang batas natin? Isa lang yung pagkakaintindi dyan kasi halimbawa ganyan, parang magbe-base na lang sila sa kung saang partido sila. Hindi magkakagulo talaga yung bansa natin. 'Di ba? Kasi nagtutunggalian eh. yung ginamit nga pong description ni SP ng presiding officer ng impeachment court ay gigil na gigil, matigas ang ulo, yan po yung description sa inyo sa usapin po ng impeachment proceedings. Pero yung defense team po ni VP Sara, nagamit na bala yung ilang desisyon ng Senado. Sa tingin niyo po ba nakahanap ng kakampi si VP Sara sa Senado? Well, I wouldn't want to make any speculations, no. We want to itong impeachment proceedings na to ay seryosong bagay. We expect and we assume that the senator judges in all of their
actions in these proceedings are done with impartiality. So, ayoko mag-speculate. Kung ano yung gagawin nila, hindi naman din kami ang maghuhusga nun. Taong bayan ang nanonood sa atin, kung ano ang ginagawa natin, ano ang actions natin sa impeachment proceedings na ito. Kaya yun din yung hindi para sa akin na magsabi kung ano yung, kung tama ba o hindi yung mga binabanggit doon sa answer ad cautelam. Ang House, maliban nagampanan na ang trabaho, ang kanyang tungkulin sa impeachment proceeding, hindi naman din doon natatapos ang trabaho ng House of Representatives. Ngayon, sa pag-abang natin sa simula ng 20th Congress, nakafocus na din ang House of Representatives doon sa mga dapat nating iba pang trabaho para magbigay ng mas mataas na antas ng pamumuhay sa mga Pilipino. Parang Sa inaano din kasi ng ng Senate yung House 'di ba? Na parang ewan ko kung bakit ganyan sila mag-isip. Suporta sa mga programa at polisiya ng Bagong Pilipinas sa pangunguna ni Presidente Marcos na may mga batas na pwede kaming maipasa para naman ma-achieve natin yung hinahanap natin na mga pangsolusyon sa problema ng mga bawat Pilipino. Thank you, Melanie. Okay. Big Sumintak from Net25. Attorney, balikan ko lang yung question ni Vivian kanina. Kasi doon sa ad cautelam answer ng depensa, yun nga, doon sa summary nila, pinadi-dismiss nila yung article of impeachment. And according to... Anak ng teteng, pinapa-dismiss na lang ng ganun-ganun yung impeachment na yan. Like, men, mahigit kalahating billion, tapos ipapa-dismiss lang. Like, ano yun? Diba? Parang ballpen lang ng gobyerno na iwala mo. Ipapa-dismiss mo na lang, ballpen lang yan Men, half billion mahigit Tapos ipapa-dismiss lang. Diba? Grabe. Ang kapal naman talaga ng mukha kung ganun lang. 'Di ba? Grabe talaga. Ibang klase. Tapos gagamitin ba yung linya na Kesyo frontrunner daw siya kaya siya ginigipit? Di ka naman ginigipit Gawain mo naman yan I mean, problema ng ng opisina nyo yan Tapos hindi mo sasagutin or hindi mo lilinisin, 'di ba? Senate President Jesus Codero, which is the presiding officer of the impeachment court, maaring pagbatuhan nila ng kanyang mga kasamang senator judges yung naturang motion. And we know by the facts in trial na tungkulin talaga ng korte to decide on the motion or pleadings of both parties. On the assumption, gaya ng binabanggit ni Vivian na kung sakaling manaig na i-dismiss yun, pero ang sabi nyo nga, dapat masunod, mai-present lahat ng ebidensya at makapaglabas ng hatol. Pero on the assumption nga na dinismiss nila, wala nang didinggin na impeachment case. So ang tanong ko po, yun po ba ay unconstitutional, labag sa constitutional process? Anyway, kahit na hindi point of view nyo as spokesperson of the House of Representatives, yung legal opinion po ninyo as lawyer. Unang-una, sir, tingin ko hindi ako ganun ka-eksperto para magsalita on the legal aspect. Bilang tagapagsalita naman ng House of Representatives, limitado din yung dapat kong pag-usapan sa pagdating sa impeachment. Yung mga, I know that you want answers sa mga questions nyo, but ang iniiwasan ko is makisawsaw ako sa ang aking opinion dun sa gagawing legal strategies din ng prosecution. Tandaan nyo, nakapag-file pa lang sila ng answer ad cautelam. Meron pang pagkakataon ng prosecution para i-file naman yung mga pleadings na gagawin nila sa panahon na binibigay ng korte sa kanila. Nako. Ayoko po silang pangunahan, ayoko naman din pong magbigay ng sarili kong opinion sa bagay na hindi to makakatulong para sa pag-usad ng trial. Tama. So, ito yung literal na hindi talaga nila pinapangunahan Yung kay kasi kay speeches kasi iba sa kanya Ayaw kong pinapangunahan. Pero sa usaping sa usaping pagsisimula ng impeachment trial din naman, hindi naman nila tawag dyan, yung sinimulan na lang muna yung impeachment bago nila parang batikusin or pigilan. 'Di ba? Wala namang ganun Hindi ba dapat kung trip talaga nila na hindi pangunahan ang lahat ng to, idaan nila sa trial, 'di ba? Para doon talaga magkakaalaman. Hindi yung hindi pa nga nasimulan yung trial kung ano-ano na yung pinagagawa. Pinababalik na doon sa sa House. Pinapa-dismiss na. 'Di ba? Gulo-gulo kasi, men. on that, it dangerously goes to the merits and the strategy for the prosecution. So I prefer not to make any comment.
Thank you, Vic. Earl Tobias again from IBC 13. Ma'am, Attorney Abante, pahabol lang po. Because the House prosecution yesterday, through Attorney Bukoy, said that they interpret the answer ad cautelam by Vice President Sara Duterte as evasiveness. Knowingly na formerly, sinabi rin ni BP na gusto niya ng bloodbath with the impeachment trial. What's the message or the stand of the House na lang po Diba? with that? Naghahamon ka ng bloodbath tapos ayaw mo din namang pasimulan. Eh, ito din kasi mindset ng mga Duterte, di mo rin maintindihan eh. Like, nandyan na yung mga, halimbawa, hamon sila ng hamon. Diba? Tapos kapag nandyan na, reklamo sila ng reklamo, tago sila ng tago, pabiktim sila ng pabiktim. Eh, bakit ba? Ano ba yung ginawa nila sa ICC dati? Sabi nila, come on, bring it on, hindi ako natatakot sa inyo. Tapos ngayon, nandyan yung ICC, oh, bakit kayo nandito? Anong kasalanan ko? Same lang din dito kay BP na kung ano-ano yung mga pinagsasabi, di ba, about sa impeachment na yan. Pero tingnan nyo kapag nasimula na talaga yung impeachment na yan, wala. Bigla na namang magpapaawa sa mga supporter nila yan. Mananawagan na naman yung mga DDS na mga kakampi nila na, ano na tayo doon sa Senado. Gaganyan na yan. Mag-will na tayo. Nice. OA. Concern. We support the prosecution panel on how they will address and how they will respond to the answer ad cautelam of the Vice President. We have full faith in our prosecution team that they are capable and very much prepared to answer the answer ad cautelam of the Vice President. Is there any reaction from the House with a change of attitude from BP Sara? Sana nga wag ipaalam ng House na handang-handa sila or super handa sila sa impeachment na to. Kasi kung sasabihin nila yan, parang I think ito yung isa sa rason kung bakit naduduwag, di ba? Yung kabila, di ba, na to the point na talaga hindi na lang talaga nila pinapasimulan yung impeachment. Di ba? Di ba dati naman sobrang confident nila na 9 votes na nga yung kailangan nila. Di ba? Na parang kapag ka mag-object yung 9, automatic na. Hindi na may impeach si BP Sara. Pero kita nyo, since sinabi nila Senator Rizal Ontiveros na something like that, kaya may palag, bigla silang nabahag. Biglang nabahag yung buntot nila eh. Like, bigla na lang, hindi na pasisimulan yung impeachment. Di ba? Pinapa-dismiss na. Like, I think natakot sila sa part na yun eh. So sana, ano ba yung mas preferred nyo na parang, na lang, magpakita ng kaba yung House sa impeachment na yan or yung mga prosecutor. Diba? Kasi kung always nyo pinapakita na handang-handa kayo, yun, pinipigilan nila ng sobra eh. Diba? Ewan ko lang din sa inyo kung ano yung trip niyo dyan. Saying that she wants bloodbath into projecting some of her technical defense sa answer ad cautelam. Baka wisik-wisik lang daw muna. Pero gusto natin magtuloy-tuloy ang trial. Mapresenta na ang ebidensya. Doon lang natin malalaman yung kasagutan sa lahat ng ating tanong. Thank you, Earl. Meron lang po tayong pong Kaso inquest. pinapa-dismiss nga nila eh. So ibig sabihin ba nun kung ma-dismiss na, wala na tayong makikitang ebidensya. So sana wag naman sana ipatigil nila yung impeachment na to. Sana yung mga ebidensya na yan ipalabas pa rin yan sa publiko para kahit paano aware, 'di ba? Aware yung taong bayan kasi kung hindi lang din yan isisiwalat, useless lang din yung mahaba-habang fight na to, 'di ba? Questions from Bernard Taguino, Doc Saksi ngayon. Attorney Princess Abante, any updates po sa Comelec case ni Congressman Benny Abante? I would really do not want to discuss ongoing proceedings. What I can inform you is that the parties, the respondent already filed his motion for reconsideration before the Comelec and Bank, and the petitioner, ang aking ama, ay nag-file na rin ng kanyang opposition and comment on that. We will now await for the actions and the decision of the Commission and Bank. For Attorney Abante, ma'am, can you confirm information that the House will submit to the Senate today, the resolution certifying that the articles of impeachment complied with the constitutional provision on the 1-year ban? I will refer to the statements of Attorney Bukoy, the official spokesperson of the impeachment prosecution panel, that the prosecution
is prepared to file the necessary pleadings before the deadline given. So for the Nice, details, nice. we have to check with Attorney Bukoy. But this is for the ano? Isa din yan for sa sa alas natin si Attorney Bukoy. the certification? Yes, Ito yung in-approve po ng plenary. Yes, that kaya nga, it was already approved by the plenary, but the actual submission will depend on the House Prosecution Panel as part of the pleadings that they will file before the impeachment court. So on that, we refer you to the prosecution panel. Opo. Ma'am, since you're also the House spokes, baka kaya niyo pong sagutin if the House in the 20th Congress will comply with the second requirement of the impeachment court? At this time, considering that the 20th Congress has not been convened, hindi ko yan masasagot dun sa tanong na kung gagawin ba yan ng 20th. But the position of the House remains the same. The impeachment proceedings continue, will continue. Continue naman talaga. Nakakainis yung mga nagpapauso niya na parang hindi ko continue. Akala mo naman talaga maliit na bagay lang tong impeachment na to. Anak ng tokwa. Vice President pa yan Tapos ang gusto nyo, pabayaan na lang yan. Anong gusto nyo kapag naging presidente yan? Mas malaki yung mawala. 'Di ba? Dapat maliwanagan na tayo ngayon pa lang. Kasi mas mahirap na yan kung maging presidente pa yan. May 6 years na naman yan. Nako, Diyos ko day. Until the evidence has been presented and the Senator Judges has decided on the merits of the case. Good afternoon po, attorneys. Kay Spokes Abante po. On his last press briefing po, si House Prosecutor Representative Joel Chua mentioned na sa tingin niya there's no need to submit the adopted resolution certifying na yung articles of impeachment ay constitutional because it is already considered as judicial notice. Ano pong nangyari? Bakit po nagkaroon ng pagbabago sa desisyon ng PROSEC? Again, pag pinag-usapan yung legal strategies ng panel of prosecutors natin, mas mainam na sila ang sumagot dyan, sila Attorney Bukoy, mas sila ang Bukoy. makakapag-discuss ng kanilang Parang I think strategy. binabanatan din ng Senate President si Bukoy. Correct me if I'm wrong. Parang ko yun No? But the House maintains that it has done its role under the Constitution doon sa impeachment process. We had more than 200 members of the House Ayun. that endorsed the articles of impeachment at na-transmit na ito sa Senado. Nagampanan na ng House ang kanyang tungkulin at patuloy na yun ang aming magiging posisyon na constitutional yung naging pag-transmit ng Kongreso sa Senado, ng Kamara sa Senado ng articles of impeachment. Doon sa mga legal strategies, best to check with the panel of prosecutors. Pero is it rightful to say na gusto nyo pong mag-comply dun sa orders ng Senate Impeachment Court para hindi kayo yung maging reason ng delay? Binanggit naman na yan nila Attorney Bukoy that the prosecutors will comply with the necessary pleadings, no? On what kind of pleadings would this be? Sila po ang mas nakakaalam niyan. I wouldn't want to preempt any moves by the panel of prosecutors. Yun, nice. Doon naman po ako So pagdasal na lang talaga natin to and then tutukan talaga natin to ng maigi par. Hindi pwedeng lulusot lang to man po ako sa answer ad ko talam ni VP Sara. Kasi kabilang po sa ginamit na argument ni VP Sara sa motion niya kaya dapat i-dismiss ang impeachment complaint ay dahil po ibinalik yung articles of impeachment ng Senado. Blameable po ba yung Senate dahil ginawa pa pong bala ni VP Sara yung move na yun? Okay. Na, So blameable ba daw? So kayo na lang din, tatanungin ko kayo, taong bayan. Blameable ba yung Senate doon? Kasi para sa akin, ibang klase na moves yun. 'Di ba? Na hindi ko din maintindihan na kung bakit sa dinami-dami, 'di ba? Bakit yung VP pa mismo yung makikinabang? 'Di ba? Na anak ng teteng mahigit 500 million nga par. Tapos parang siya pa yung nakinabang, 'di ba? Na anak ng tokwa, dapat nung Feb pa yan Tapos sobrang daming mga sinasabi, kaya yun dinala sa June 2. Dinala sa June 11, tapos ngayon biglang ibinalik sa House, tapos ipapadismiss. Diyos ko. Diba? Sino ba dapat sisisihin dyan? Sabi ko nga sa inyo, if ever talaga ma-impeach si VP Sara par, need talaga na yung lahat ng nagpabagal dyan is managot din sila. Kasi parang doon na lang tayo sa magbe-base ba na, diba? Na-impeach. So ibig sabihin, may basihan. So ang tanong, bakit humaba to ng ganito katagal?
Just go. Ng Senado. Whether blamable ang Senate or not, yan ang pananaw ni VP Sara. Ang importante ngayon, matuloy ang trial, mapresenta ang ebidensya. May pagkakataon ang nasasakdal na i-present din ang kanyang depensa. Pagkatapos nun, magkaroon ng desisyon based on evidence and merits. Yun lang naman po ang ating hinihiling sa prosesong ito. First Abante po muna. Yan yung kinakatakutan nila. Na yung resulta based on yung merits. 'Di ba? Based on evidence. Kasi parang yun nga, sabi ko nga sa inyo. Tagilid yung mga senador nila BP Sara kapag sobrang bigat talaga ng ebidensya. Kasi pwede silang panagutin doon eh. Kung ako nga yung tatanungin, mas maigi na kasuhan sila eh. If ever na ganun nga yung naging resulta na sobrang bigat yung ebidensya tapos parang magdi-disagree pa rin sila sa impeachment of BP Sara. 'Di ba? Ma'am, as you've said, hindi niyo pa mako-confirm kung kailan mismo isasubmit ng House yung compliance dun sa mga requirement na hiningi ng Senate Impeachment Court. Pero is it fair to say naman na po ba na definitely inaasikaso na yung pagsasubmit nito, specifically yung number 1, kung saan gusto ng Senate Impeachment Court na patunayan ng Kamara na hindi nalabag yung 1-year bar rule? And kasama na rin po ba sa inaasikaso yung response ng Kamara doon sa writ of summons or answer ad cotelum ni Vice President Sara Duterte? Hindi ko masasagot kung ano yung specifics na mga ifa-file. Again, I don't want to preempt the prosecution kung ano yung mga ifa-file nila at kailan. Kaya lagi kong binabanggit, mas maganda sa kanila manggaling mismo kasi ito ay parte na ng impeachment proceedings. Kami ma'am. With that po, follow-up ko na lang din kasi the debate of whether dapat pa bang dumaan sa Supreme Court yung pag-usad ng impeachment trial ay hindi pa rin po nasisettle hanggang ngayon. In your perspective rin po and representing the House, dapat pa po bang maging matter ng desisyon ng Korte Suprema ang pag-usad lang mismo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Hindi ko wala naman makakapagpigil kung meron magre-raise ng question before the Supreme Court, no? Karapatan naman yan ng mga na sino man na kung meron mga kailangan i-settle ng Supreme Court at tama din na Supreme Court din naman dapat ang mag-interpret ng sinasabi sa saligang batas. Pero ganun pa man, ang posisyon ng House ay pareho pa rin. Ginampanan ng House of Representatives ang kanilang tungkulin sa impeachment process na i-transmit na ito sa Senado at pwede nang ituloy. Kodos talaga sa House of Representatives kahit na kini-question, 'di ba, ng Senado. Like okay lang sana kung kini-question ng Senado na yun nga mahina yung kaso or hindi mabigat yung ebidensya. Kaso kine-question nila eh kasi, kampi sila kay BP Sara eh. Kaya, ganun yung way ng pag-question nila. Naknang tokwa. Kung ano man yung mangyayari in between, hindi naman talaga namin yan makokontrol. Pero ang posisyon ng House, pwede nang ituloy yan. Yun. Thank you, ma'am. Yun. So, yun, hanggang dito na lang muna tayo, So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. And then, yun, original video link in the description box below. Tapusin nyo lang yung video, kasi mahaba-haba to. Courtesy na rin sa House of Representatives. So, kayo ang masasabi nyo dito, comment down below. Comment down below, pag-usapan natin yan. Sa akin lang naman talaga dito, parang medyo nakakainis yung word na parang kay SP pa mismo nang galing, 'di ba? Na matigas yung ulo ng matigas yung ulo ng House, 'di ba? Like, man, bakit sa'yo pa mismo nang galing, 'di ba? Nung dati nga, nung Feb pa nga, sobrang daming mga kababayan natin, mga Filipino na naiinis dito sa desisyon nila na to na ipopospone sa June. So, sino yung matigas ngayon talaga yung ulo? Diba? Sino yung matigas yung ulo? Supposed to be, nung Feb pa yan matagal na yan. Tapos ngayon, na since papalapit na, kasi syempre, yung House naman, yung mga prosecutor naman na nag-handle dito, is din talaga yung ginagawa nila parang inuuga din talaga nila yung Senate. 'Di ba? Na yun nga, simulan. Pero yun nga, medyo nalugi tayo nung last time kasi nagawa nga talaga nila na ipabalik sa House. And then kita nyo naman, mas nakinabang pa si VP Sara. Tapos ngayon di-deny nila yan. 'Di ba? Di-deny nila yan na parang sila na yung sila yung naging tulay na medyo gumaan-gaan
'Di ba? Yung buhay ni BP Sara. Ewan ko ba sa mga to, kung gusto talaga nila ng fair, 'di ba, na maliwanagan talaga yung lahat, simulan ang trial. Bakit ba kasi sobrang takot na takot sila sa trial na yan? 'Di ba? Kasi para sa akin, kung ano talaga to, kung wala talaga silang ginagawang masama or malulusutan talaga nila to, hindi nila pipigilan tong trial na to eh. Parang sasabihin pa siguro ni BP Sara na, okay, let it start, something like that, or simulan natin yan, di ba? Bigay natin sa kanila yung gusto nila kasi confident sila eh, di ba? Ipaano kung yung confidential funds is totoo naman talaga na nag-negative or may na-adequate? Wala talaga. Ano yung pambato nila? Gagamitin nila yung card nila na frontrunner sila, kaya ginigipit sila, anak ng tokwa. Porket frontrunner, di na pwedeng litisin, di na pwedeng questionin kung nasan yung pera. Diba? Yun nga, mas maganda nga siyang malaman talaga ng mga kababayan natin ngayon. Diba? Kung nasan yung confidential funds na yan. Kasi, tatakbo pang presidente yung tao na yan, Diba? Ano na lang mangyayari? Magugulat na naman tayo, ibabalik na naman yung gentleman's agreement sa China. Aray ko po. Diba? So, wag naman sana. Alam naman natin na yung mga Duterte ngayon is may mga pa rin talaga. May mga supporter pa rin talaga sila. And then, kita nyo yan kapag hindi ma-impeach si BP Sara, tapos tatakbo yan president this 2028. Gagamitin nila yung sa dahig, yung pagpapadala kay FPRRD sa ICC. Ngayon pa nga lang, parang pinapaano na nila na butot balat na si FPRRD. Diba? Nagpapaawa na sila. Paano na lang kung matsugi si doon? Wag naman sana. Diba? Kasi FPRRD doon sa ICC. Kasi 3 taon din yun. So ano mangyayari dyan? Magagamit nila yan this coming 2028. Diba? Paawa effect na naman. Taong bayan din kasi. Yung mga kababayan natin, more on sa paawa. Kaya nga nung election, si Bongo, si Bato, nanalo pa rin. Protest vote daw. Diba? So sana magising na din yung mga kababayan natin. Kasi di din biro tong pera na nawala na to para. So anyways, hanggang dito na lang muna. Boss Balita TV. Subscribe nyo yan. Pilipinoises. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoises. Yeah.